ang bahagi ng kasulatan na siyang magiging batayan ng ating pamamahayag ng salita ng Panginoon ay masusumpungan po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas sa kabanatang 22, talatang 19 at 20. Ganito ang ating mababasa. At siya'y dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagpuputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Gayon din naman ang saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Pagindapatin mo nawa, Panginoon, na sa sandali pong ito ay liliman mo ang dakong ito ng iyong presensya. Manawag ka sa aming kalagitnaan, maramdaman namin na ikaw ang siyang aming makakatagpo. Gagaya ng iyong sinabi kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kalagitnaan nila. Mapangyari nawa na po, Panginoon, na sa sandali po ito, sa pakinig ng ng iyong mga salita, marinig ka namin na mangungusap sa bawat sa amin. At mapapagpala nawa kami ng karagdagan sa pakikinig, kagaya ng sinabi mo rin, higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo po'y makakaupo. Madalas na natin marahil marinig ang mga katagang binigkas ng ating Panginoon, lalo na sa tuwing tayo ay magsasagawa ng pakikibahagi sa dulang ng Panginoon, sa tuwing ito'y ating gagawin. Subalit, gaano katotoo na napapagunawa natin ang kahulugan at maging ng kahalagan ng isinasagawang ito? Nagiging kaugalian na lamang ba na hindi naunawaan kung ano ang ibig sabihin kung bakit ginagawa natin ito? O kaya naman ay maaari din namang ito'y nakakaligtaan o napapabayaan? Kung gaano ang kahalagan o maging ng kahulugan nito, ang pakikibahagi sa dulang ng Panginoon, ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro. Minabuti ko na upang lalo nating maunawaan ang bagay na ito, ay naglagay ako ng maliit na dulang sa harapan, may tinapay at mayroong saro. Pinamagatan ko ang paksang ating pag-uusapan na tipanang dulang, pagsasalo-salo ng pagkakasundo. Sa Ingles, tinatawag na covenant table or covenant meal.
At nariyan ang tinapay, ang saro at ang tinapay. The bread and the wine. Minabutin kung ito ang pag-usapan natin sapagkat dito sa atin sa kawan ng Panginoon, ang tinuturing natin at sinasabi nating batayan na katuruan o sa ibang pagkakataon ay sentrong turo, ay ang tipanan na ugnayan, covenantal relationship. Ang relasyon sa Panginoon, ang binibigyan natin ng diin at mahalagang pansin, na ang pakikipag-ugnayang ito sa Panginoon ay isang pakikipagtipanan. Hindi siya basta na lamang na ugnayan. Madalas nating marinig yung relasyon, hindi relihiyon ang sinasabi. Bagamat yun ay hindi gaanong tama, sapagkat ang relihiyon ay relasyon din. Dahil ang saltang Latin ay relegare, nang ibig sabihin ay pagbabalik. Kaya may relihiyon ay sapagkat anumang relihiyon sa mundo, lalo na ang mga malalaking relihiyon sa mundo, ay naniniwala kung bakit may relihiyon ay sapagkat nagkaroon ng pagkakalagot ng ugnayan ng Diyos at ng tao. Kaya gumagawa ng iba't ibang kaparaanan ng relihiyon upang makabalik sa kanyang pinanggalingan. Mamuo muli ang kanyang relasyon sa Diyos na kanilang pinaniniwalaan. Yun ang relihiyon. Kaya relasyon din siya kung tutuusin. Ngunit, mas binibigyan natin din yung relasyon na hindi lamang relasyon, kundi isa siyang tipanan na ugnayan, covenantal relationship. Sapagkat pag binasa ninyo yung Biblia, ang pakikipag-ugnayan, ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon ay pinagtipanan siya. Sinumpaan, tinipanan. Kaya halagang paksa sa Biblia ang usapan tungkol sa tipan. Palagi ko ngang sinasabi ang hindi napapansin ng nakakarami, humahawak ng Biblia at bumabasa ng Biblia na hindi naunawaan ang aklat na kanilang hinahawakan. At may mga pagkakataon na humuhugot na lamang ng talata at kumukuha ng daglian at pagkatapos ay inaangkin, sinasarili ang mga talatang yon na para bagang ang mga nasusulat doon ay para sa kanila. Ang Biblia sa salitang Ebreo ay Tanakh at sa Grego ay Biblia na sinasaling aklat. Ngunit ito'y maaaring ituring na isang pinakakasulatan ng pagtitipanan o kasulatan ng pagtitipan. Covenant Book o Book of Covenant. Kagaya ng sinasabi dyan sa Exodus 3, na sinulat ni Moses ang mga panuntunan ng Panginoon sa isang aklat ng tipan. Isa siyang kasulatan ng pagtitipan, ang Biblia. Hindi napapansin, kaya nga ito'y binubuo ng dalawang pagkakahati o dalawang bahagi. Meron tinatawag na unang tipan, na mas kilalang matandang tipan, at gayon din naman ay ikalawang tipan, na mas kilalang bagong tipan. Na yung salitang tipan, tinatawag sa Hebreo na berith, at sa Grego ay diatheke, at kuminsan, nagagamit din yung salitang testamento. Sa makatuwid, paghawak natin ang Biblia ay tinutunghayan natin
o hinahawakan natin at tinutunghayan ang isang tipanan. Nakapaloob sa nilalaman nito ang tipan. Meron akong inihahandang isang aralin pagkain. Dapat ito ang aking ibabahagi sa inyo pero hindi ko na tapos-tapos. 2 linggo kong ginagawa, magtatatlong linggo. Ang pamagat ay AKNP, ang kawan ng Panginoon. Ang katipanan natin, Panginoon, AKNP. Dahil napakahalaga, mga minamahal ko mga kapatid, kung gaano natin tinututuo ang ating relasyon sa Panginoon. Gaano natin binibigyan ng kahalagaan ng ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Na kung titignan niyong mabuti sa Biblia, yan ang pinakamalagang paksa. Ang pakikipagtipan ng Panginoon sa mga taong naging kanyang bayan. Natatangi yon at kakaibang uri sapagkat hindi lamang yon basta pinag-usapan, hindi lamang yon na parang pinagkasunduan, kundi pinagtipanan, pinagsumpaan na ugnayan. Kaya covenantal relationship. Merong tipan na pinag-uusapan sa pagitan ng Panginoon at ng mga taong kanyang pinili at ginawang kanyang bayang hirang. Mahalagang pag-usapan ito sapagkat kailangan natin na malaman kung tayo'y nasasakop at napapaloob ng tipan. Dahil makakatawag ng pansin at maaring makantig sa atin yung sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2, mula sa talatang 10, 11, 12, 13 at talatang 19, na sinasabi na nang kayo'y hiwalay sa Panginoon, nang wala kayo kay Kristo Jesus, nang wala kayong relasyon sa Panginoon, ay hindi kayo nasasakop ng tipan. Tagaybang lupa kayo sa tipan. Sabi niya. Ibig sabihin, wala kayong kinalaman sa tipanan ng Diyos at ng kanyang bayang hirang. At yan ay muli niyang pinatutuhanan sa Kabanatang 9 ng Roma sa talatang 4 at ilang pang mga talatang sunod-sunod na kung saan sinabi na sa mga Israelita ang mga tipan at mga pangako. Kaya kung babalikan mo yung Efeso 2, kung hindi kayo kababayan ng Israel, tagaibang lupa kayo sa mga tipan at mga pangako. Wala kayong kinalaman at diniinan pa niya, wala kayong pag-asa. Wala kayong aasahan sa mga nilalaman ng tipan, ang mga kapangakuan ng Diyos. Kaya napakahalaga sa atin, lalo na tayo hindi mga taga-Israel, hindi tayo tubong Israelita, paano tayo nagkaroon ng bahagi sa mga tipan? Nakasali din ba tayo sa tipan na ipinakipagtipan ng Diyos? Sapagkat kung hindi po tayo kasali, mga minamahal ko mga kapatid, anumang nasusulat dyan sa Biblia, hindi para sa atin. Kaya yung iba, basa ng basa, kuha ng talata sa Biblia, hindi muna inuugat kung sila ba'y kasali. Walang pinagkaiba sa pangkaraniwang kasulatan ng kasunduan. Kapag hindi ka kasali dun sa nagkakasundo, ay wala kang pakinabang dun sa pinagkasunduan. Napakaliwanag, no? At ganun din sa tipan ng Diyos at ang mga pangakong nilalaman, yung tinatawag na covenantal blessings. Yung mga pakinabang sa pagtitipanan. Sabi ni Pablo, hindi kayo makakaasa. Wala kayong pag-asa riyan.
Kung wala kayong relasyon sa Panginoon, wala kayo kay Kristo Jesus, sabi niya, hindi kayo kasambahayan ng sambahayan ng Diyos. At dagdag pa niya, wala kayong Diyos sa sanglibutan. Mangyari, ang Diyos na tinutukoy doon ni Pablo na apostol ay ang Diyos na nakipagtipanan kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moses, sa Israelita, kay David, at maging sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya madalas, yung Diyos na mababasa nyo sa Biblia ay palaging sinasabing, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moses, Diyos ng mga magulang, Diyos ng Israel. Yan ang mababasa ng Diyos sa Biblia. Eh kung hindi tayo taga-Israel, hindi tayo katutubong mga Israelita. Hindi tayo sa sambahayan ng Israel. Yan ang sinabi ni Pablo ni Pelilo ang sa Efeso 2. Lalo na ang sabi niya, kayong mga hentil. Tayo'y may tuturing ng mga hentil sapagkat ang ibig sabihin ay hentilis, mga taga-ibang bansa, taga-ibang bayan. Hindi tayo kasalid sa bansa ng Israel. At lalo na kung wala tayong kaugnayan sa Panginoon, wala tayong relasyon sa Panginoon, wala tayong mapapakinabangan sa tipanan ang mga kapangakuan na nilalaman ng tipanan. Kaya hindi po basta-basta uhugot na lang talata at kukuha sa Biblia at sasabihin, sinasabi ito sa akin ng Diyos. Mga kapatid, kung hindi tayo kasali sa tipanan, para tayong hindi kasali sa pinagkasunduan, wala tayong anumang kinalaman at wala tayong pakinabang doon. Kaya nga napakalagang pinag-aaralan natin yan sapagkat upang sa gayon, ang mga pagpapalang pakinabang, lalo na pag pinag-uusapan ngayon, marami kasi mga iglesyang Kristiyano ang dinidiinan mga pagpapala, mga blessings. Kasaganaan. Lahat ng mga bagay na halos nauwi na sa kayamanan ang pinag-usapan sa sanglibutan. Narito. Mga kapatid, kailangan mo nang maintindihan na kung hindi ka pinamamanaan, kaya kung minsan ginagamit imbis na sa Gregong diatheke, ay ginagamit ay testamento, na mas naunawaan natin sa salitang Tagalog o Pilipino na huling abilin. Pag may nagbibilin sa kanyang huling sandali, magpapamana, gumagawa ng last will and testament, huling abilin. Maintindihan natin na kung hindi ka kaano-ano nung naghahabilin, hindi ka kamag-anakan, wala kang anumang kaugnayan, gaano man yung ipinamamana roon, wala kang aasahan. Tama po ba? Ganon din ang mga pagpapalang pakinabang na mababasa nyo sa Biblia, kailangan merong kang kinalaman o kaugnayan sa Panginoon. Mahalagang maintindihan natin na ang tipan at ituwid natin ang pangkaraniwang nalalaman ng marami na ang tipan na pinag-uusapan sa Biblia ay hindi tipan ng tao sa Diyos. Mali. Kundi ang tipan na pinag-uusapan sa Biblia ay tipan na ang Panginoon ang nakipagtipan sa tao. Baligtad. Merong magandang halimbawa niya at sasabihin ko. Ngunit mahalaga muna nating pag-usapan ang paraan ng pagtitipanan noong unang panahon.
Hindi natin maiintindihan, kagaya itong ating ginagawa, tuwing ginagawa natin, ang pakikibahagi sa dulang ng Panginoon, yung pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, kung hindi natin naiintindihan ang pinanggalingan ng kaganapan. Kaya ibabalik ko kayo, maglakbay tayong pabalik sumandali ng mga nakaraan. Paano ba ang ginagawang pagtitipanan? Una, napakahalaga na mayroong mesa. Ang mga Rabo at maging din ng mga Hudyo may tinatawag nilang shulkan. Palaging may mesa na pinag-uusapan. Mahalaga ang dulang. Sa bagay, kahit na sa aling kalinangan o kultura, ang mesa, sa mesa, maraming nangyayari. Yeah. Nagkakaroon, halimbawa, ng mga business deals. Nagkakasundo ang mga negosyante. Saan? Over the table or on the table. Yeah. Kung minsan man, pag illegal, under the table ang ginagawa. Di ba? May mesa. Doon sa mesa nagtatagpo. Doon sa mesa pinagkakasunduan ng mga bagay-bagay. Di ba? At may pagsasalo-salo. Maraming nangyayari sa pagsasalo-salo. Ang mga Pilipino, mahilig sa salo-salo. Yeah. Mayroon kasing mga bagay na nangyayaring mabubuti sa pagsasalo-salo. Kaya sa kaugalian noon ng mesa, palaging inihahanda. At madalas may tinapay, may alak. At ating matutunghayan, hindi sino man, hindi basta-basta pinauupong kasalo sa mesa o sa dulang. Hindi basta-basta iniupong kasalo ang sino man na hindi kilala o wala silang anumang kinalaman o kaugnayan. Sa bagay tayo mga Pilipino, bagamat tayo ay masyadong mapagtanggap ng bisita, pero meron din pagkakataon na tayo ay mapamili rin naman kung sinong gusto nating anyayahan sa ating dulang. Sa Amerika, iba ang kaugalian nila doon at mga ibang bansa. Datnan mo, pumunta ka sa bahay ng may bahay, kumakain sila, ay hindi ka aanyayahan, maghintay ka riyan. Hindi ka yupo sa mesa nila kaagad-agad. No? Kung minsan nga isisitahin ka pa na hindi ka naman nag-abisong darating. Diba? Kaya hindi ka basta tatanggapin. Tayo mga Pilipino, sa ating, hindi ko alam kung kabutihang loob o kayabangan kung minsan, bukas na bukas ang palad natin, bukas na bukas ang bahay natin, pero meron din pagkakataon na mimili rin tayo, sino lang ang gusto nating kaupo, kasalo sa pagkain. Yeah. Ganun din nung unang panahon. Ang inuupong kasalo sa inihandang mesa ay meron silang kinalaman o kaugnayan sa isa't isa. Unti-unti nating inuukit sa ating mga pag-iisip itong ating ginagawa sa tuwing ginagawa natin ang pagsalo sa dulang ng Panginoon. Karamihan, ginagamit ang syurka ng mesa na inihanda sa pagtitipanan pag nag-uusap. Halimbawa, may mga nag-aaway na mga tao, maglalagay sila ng mesa sa kalagitnaan at iupo yung mga magkalaban, nag-aaway. Mag-uusap, magkakasundo, magpapatawaran, at pagkatapos noon, kakain sila, pagkatapos ng kumain, kalimutan lahat ang hindi pinagkasunduan ang pinagawayan. Nagtipanan sa dulang.
Okay? Ito ang mga ilang ginagawa nila ng pagtitipanan noon. Una, ay kumukuha sila ng kinatawan. Halimbawa, 2 panig ang mag-uusap sa dulang, magkakasundo, magtitipanan. Kukuha ng kinatawan ang bawat isa, yun ang uupo sa mesa o magsasagawa nitong mga seremonya o ritual ng pagtitipanan. Huwag niyong alisin yan sapagkat mahalaga yan sa tipanan. Sapagkat bandang huli, sa bagong tipan, sinasabi na si Kristo Jesus ang naging tagapamagitan at kinatawan ng bagong tipan. Nakita nyo? Mahalaga yan. Aabutin din natin yan. Ang Diyos ng si Abraham, makipagtipang kay Abraham, at dahil kasali sa tipanan, pangako ng Diyos na sa pamagitan niya maging ang mga ibang bansa ay pagpapalain, lumalabas sa tipanan yon si Abraham, kinakatawan niya o kumatawan siya sa buong sangkatauhan. Kaya bandang huli, pagbabasa kayo sa bagong tipan, dahil sa pananampalataya, yung kahit na hindi Hudyo, maging Hentil, kagaya natin, naging binhi na rin ni Abraham. Parang nakasali na rin tayo dun sa tipanang yon. Dahil si Abraham ang kumatawan, dahil siya naging ama ng maraming bansa. Huwag po ninyong alisin yan. Anutin natin pag pinagtatagpi-tagpi ang mga larawang yan, maunawaan nyo bandang uli, bakit sa tuwing ginagawa natin ang pakikisalo sa dulang ng Panginoon, ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, ano ang kahulugan at kahalagaan nito sa atin? Pagkatapos nila pumili ng kinatawan na sila ang mag-uusap, upo, magsasalo, at magkakasundo, meron silang ginagawang paghahain o paghahandog. Kumukuha sila ng kung anong hayop ang papatayin, kakantayin. Yung lamang kasi noon yun ang kakainin nila. Ngunit yung dugo ay maaring ilagay nila sa isang baso, isang saro, pinaghalo, tapos nahaluan nilang alak. Kung minsan man, maglaslas sila ng kanilang kamay o braso, pinagdidikit yung kanilang sugat, maghahalo yung dugo. O kaya naman iinom sila isang sangsaro na may alak at may halong dugo, kagaya ng ginawa sa kasaysayan ng ating bansa, yung sanduguan, blood compact. May kahulugan yon. Nangangulugan ng kanilang pagkakaisa. Ngunit merong mahalagang bigyan ng pansin. Hinahati nila kung minsan yung hayop na ihandog, hahatin sa gitna, gagawin 2. At dadanak ang dugo sa gitna, at yung magtitipanan, magsusumpaan sa isang kasunduan, ay magsasalubong na maglalakad sa gitna ng 2 hinati na hayop. Kaya ang ginagamit sa salitang Hebreo, hindi isinasagawa ang tipan. Ang ginagamit na salita ay hinihiwa ang tipan. Hindi siya sa Ingles making covenant, kundi cutting covenant. Hinihiwa kasi may hayop silang hinihiwa. Karat bereth ang tawag sa Hebreo. Hinati kasi yung hayop sa 2 bahagi. Maglalakad yung nagtitipanan, magsasalubong. Marami pang seremonyas pero hindi na natin tatalakayin yun. Ito lang mga mahalaga.
Habang naglalakad yung nakikipagtipanan sa gitna ng hiniwa o hinati, sa gitna na hayop na tumanak ang dugo riyan, sumusumpa siya. At ang sinusumpa niya ito, wag nawang mangyari sa akin na kapag ka hindi ko natupad ang aking sumpa o tipan o ang aking pangako, na wag akong maging kagaya ng hayop na ito'y mamamatay. Napakaseryoso, mga kapatid, ha? Na kailangan yung pagtupad sa pinagtipanan. Pag hindi mo matupad, dapat ikamamatay mo. Ay, napakaselan nitong tipanan na pinag-uusapan. Ha? Kaya, nung makipagtipanan ang Diyos kay Abraham, at dito tayo magsimula, tabi na natin ang pakikipagtipan niya kay Adam, pakikipagtipan niya kay Noah, magsimula tayo kay Abraham. Nung makipagtipanan ang Diyos kay Abraham, magsisimula kayo dyan sa kabanatang 12, 13, 14, 15 hanggang 17 ng Genesis. Kinausap siya ng Diyos at sinabi ng Diyos na pagpapalain siya. Ang sabi ni Abraham, paano mangyayari yon? Panginoon, anong ipamamana mo sa akin? Wala akong anak. Sabi ng Panginoon, tuminghala ka sa langit, bilangin mo. Ganyan magiging karami ang iyong. Sabi niya, paano mangyayari yun? Wala akong anak. Sabi ng Diyos, sige, parang sinabi ng Panginoon, magtipanan tayo, magsumpaan tayo na magkakatutuyan. Yung pangakong yan, kakatuto ang pangako. Magdala ka ng mga hayop. Gantong hayop, baka, kambing, ibon, pira-piraso. Magkakasama, ilatag mo, katayin mo. Yung kagaya na sinasabi, katayin mo. Kasi yun ang paggawa ng tipan, magkatay, maghiwa. Anong nangyari? Dahil ang Diyos at si Abraham ang magtitipan, dapat maglalakad silang dalawa sa hiniwa na hayop. Umabot ng hapon padilim, inantok si Abraham, nakatulog ng mahimbing. Nang magising, sinabihan uli siya ng Panginoon ng kanyang tipan, ng pangako ng Diyos. Merong usok at ningning liwanag na dumaan. Doon sa hiniwang hayop, kumakatawan na ang Diyos ang naglakad lang. Lumalabas na ang Diyos lang ang sumumpa. Lumalabas na ang Diyos lang ang gumawa ng tipan. Walang kinalaman si Abraham kasi nakatulog. Alam niyo ang ibig sabihin? Kung ang tao kasi ang makikipagtipan sa Diyos, sinungaling ang tao. Ang tao ay sinungaling, sabi niyo. Ibig sabihin, hindi magagawa. Hindi gagawin ng tao ang kanyang sumpa, ang kanyang tipan. Pero ang Diyos ang nakipagtipan. Gumawa ng tipan. Humiwa ng tipan. Isipin ninyo, parang kagaya ng panunumpa, parang sinasabi ng Diyos, inilalagay ko sa sarili ko ang tungkulin, ang gampanin, na pag hindi ko nagawa ang aking tipan, kagaya ng sinusumpuan na nagtitipanan, marapat sa akin ay mamatay. Isipin ninyo ang Diyos, ang sumumpa ng gano'n. Mga kapatid, makikita ninyo doon. Kung gaano kaya, maraming sinasabing na talata ang Biblia kung gaano ang Diyos ay tapat sa kanyang sinumpaan.
At talagang totoong gagawin ng Diyos sapagkat may sinumpaan siya. Sumumpa ang Diyos. Gagawin at gagawin ng Diyos ang kanyang ipinangako, kung anong kanyang sinabi ay kanyang gagawin. Yan ang Diyos. At maraming talata sa Biblia sinasabi, ang Diyos ay hindi tao at hindi makapagsisinungaling. Gagawin at gagawin niya ang kanyang tipan. Kaya makita nyo, ang pinag-uusapan na tipan sa Biblia, tipan ng Diyos, hindi tipan ng tao. Tayo, kung tiyak na masusubok tayo kung tayo makikipagtipan, kung tayo ang susumpa, kung tayo gagawa ng panata, kung tayo gagawa ng pangako, Panginoon, maglilingkod na ako, Panginoon, bibigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Wala yan. Tiyak, hindi natin magagawa. Tiyak tatalikuran natin yan. Tiyak makakalimutan natin yan. Maalala lang natin yan kapag siguro may magpapaalala ang Panginoon, magpaparamdam na nakakalimot tayo sa ating maaring ipinangako sa Diyos. Pero ang Diyos, dahil siyang nakipagtipan, gagawin niya ang kanyang sinabi. Kaya makapanghahawak tayo sa mga pangako ng Diyos na hindi magbabago. Walang anino ng pagbabago. Sabi ng Biblia. Tutop din ng Diyos kung ano ang kanyang sinabi. Kaya makita si Abraham, wala siyang ginawa, hindi siya nakasali sa tipanan. Ang sabi lang ng Biblia, sumampalataya si Abraham sa sinabi ng sinalita ng Diyos. Kaya ibinilang na katwiran sa kanya. Tayo man, bandang uli, pagbabasahin na niyo yung Galatia, sabi ni Pablo, kaya tayo lamang ay nagiging kaanak na rin ni Abraham, galing na rin sa kanyang binhidang dahil wala tayong ginawa. Sumampalataya lang tayo. Kagaya ni Abraham. Yun lang inihingi. At pagkatapos nagwawakas, sa mahabang salita, pagkatapos ng lahat ng yon, upo sa dulang, kakain. Si Abraham, makita niyo sa kabanatang sa 14:16, banggitin ko muna, unang lumabas ang tinapay at ang saro. Bago pa lamang yung pagtitipanan, dinalaw siya ng isang dalaw, si Melchizedek, at dinalan si Abraham ng alak at ng tinapay. Pagdating ninyo sa bagong tipan, ang pagkasaserdote ni Kristo Jesus ay gaya ng pagkasaserdote ni Melchizedek. Si Melchizedek, nagdala ng tinapay at saro kay Abraham, isang saserdote ng Diyos. At pinaliliwanag ng Hebreo, si Kristo Jesus natin Panginoon, saserdote din siya sa kalangitan, at siya rin minsan sa isang dulang nagbigay ng tinapay, nagbigay ng saro. Nakita nyo? Bubuyin natin ang larawan na yan, unti-unti. Pero pagkatapos ng tipanan, balik tayo sa tipanan. Pagdating na ninyo sa kabanatang 18, nakaupo si Abraham sa isang lilim po. Biglang may nakita siyang lumitaw na 3 lalaki. Huwag na natin pag-usapan sino yung 3 lalaki muna. No? Pero tinawag niyang Panginoon.
Yung tatlong lalaki. Dinalaw siya nitong tatlong lalaki. Kaya nagmadali si Abraham, pinunta ng tolda ni Sarah. Ang sabi ng Genesis 18:1, nagpakita ang Panginoon kay Abraham. Pero paano nagpakita ang Panginoon kay Abraham? Tatlong lalaki. Ang nakita ni Abraham nung magpakita ang Panginoon. Hindi ba? Tsaka natin pag-usapan yun. Hindi muna yun ang ating usapan. Sino yung tatlong lalaki na yun? Kaya nagmadali siya na pumunta sa tolda ni Sarah. At sabi niya, maganda ka. Ng arena. Mukha ka ng tinapay. At pagkatapos ang mababasa natin sa talatang 6 ng Genesis 18, at sila'y nagsikain. Sila'y nagsikain. May mesa na naman. Mayroong pagkain na naman. Gugutumin ko kayo. Sige. Dahil pagkain at inumin ang pinag-uusapan natin. Si Moses, nang mangyari ang pagtitipanan sa bundok ng Sinai, sa Genesis 24, 1 hanggang 18. Unang nangyari, inutusan ni Moses na kumuha ng handog na susunugin, yung kakatayin. Sa isang tasay, nilagay yung kalahati ng dugo. At yun ang winisik sa dambana. At yung natira, iwinisik sa bayan. Meron na naman dugo na pinag-uusapan sa tipanan. Kasi yun ang kaugalian noon. Hindi mapapagtibay ang isang tipan kung walang dugo. Dahil sa kanilang pagkakaunawa, pag ininom na magkasama ang dugo, nagkahalo na ang kanilang buhay. Yeah. Nagkahalo na ang kanilang buhay. Nagkaisa na. Yung dalawang nagtitipanan. Hindi na sila magkaiba. Kaya makita ninyo yung mga blood compact, yung sanduguan. Kagaya sa atin, sa isang tribo, dyan sa, kung hindi ako magkamali, doon sa Bohol yata nangyari, ang blood compact na yan, sanduguan. Nang dumating ang mga Kastila, ayaw silang tanggapin dahil magkaaway yan, magkalaban. Mananakop at yung mga dayuhan at yung mga mananahan doon. Kinailangan nilang mag-blood compact, magsunduguan, maglaslas ng kanilang mga kamay, ilagay sa isang saro, lagyan ng alak at uminom sa isa't isa. Na ibig sabihin nun, parang magkasundugo na sila. Magkadugo na. Kung minsan ginagamit natin Tagalog, magkadugo na. Ibig sabihin, hindi na sila iiba. Iisang buhay na lang sila. At hindi lamang iisang buhay, kundi mamamatay ang isa para sa isa. Ibibigay niya ang kanyang buhay para sa isa't isa. Yan ang ibig sabihin niyan. Ganun ang nangyari. Winisik ang dugo sa bayan. Ang dugo, ang sabi ni Moses, ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon. Pagkatapos niyan, inanyayahan sila ng Diyos. Pinakyat sa bundok si Moses, si Aaron at dalawa pang kasama pa at pati yung 70 na matatanda ng Israel. Alam niyo yung nangyari doon? Nakita nilang Diyos, sabi. Pati yung paa ng Diyos. Meron din kasing ibig sabihin, bakit nakita pa ang paa. Kasi pag kumakain sa dulang, yung paa kasi nakikita yan eh. May dahilan at saka natin pag-usapan yan ng ibang pagkakataon. Pero dito, ang Diyos na hindi nakikita ay nagpakita.
At kung sinasabi ng ibang talata sa Biblia na makakakita sa Diyos ay mapupugnaw. Pero dito ang sabi, hindi ipinatong ng Diyos ang kanyang kamay sa kanila. Ibig sabihin, hindi sila nasaktan, hindi sinaktan. Sila'y kumain at uminom kasama ang Diyos. Nakisalo ang Diyos sa kanila. Sa hapagkainan, sa dulang. Mga kapatid, kaya pag tayo makikibahagi sa dulang ng Panginoon, tinatawag ni Apostol Pablo dulang ng Panginoon. Doon lang dapat naiintindihan natin. Hindi ito basta dulang, hindi ito basta mesa. Dulang siya ng Panginoon, ang may dulang ang Panginoon. At ang Panginoon ng nag-aanyaya. Kaya makita ninyo doon sa Lucas 22, ang sabi ng Panginoon, ginugusto ko ang makasalo kayo. Isipin nyo, yun ang nakakaligtaan natin, yun ang pinababayaan natin. Tayo ang bisita, tayo ang dalaw, ang Diyos ang may pakain, ang Panginoon ang may pasalo-salo. Kaya tinawag ni Apostol, the Lord's table, dulang ng Panginoon. Meron pa bang higit na sabihin natin, pambihira o napakatanging pagkakataon na makasalo mo ang Panginoon? Pagka pumunta kayo sa isang handaan, mayroon tinatawag na presidential table. Sigurado, lahat nag-aasam, sana dun siya sa presidential table. Bakit? Dahil pag umupo ka dun sa presidential table, ibig sabihin ay ikaw ang VIP. Ikaw ang pinakamahalagang bisita, ikaw ang pinakamahalagang tao sa oras na yon. Ikaw ang may pinakapambihirang pribileyo o karapatan na umupo kasalo ng may pagpipiging, ang nagpapapiging. Kita niyo? Baka ito ang ating nakakaligtaan. Baka ito ang ating napapabayaan. Merong iskulan, merong mesa, may dulang ang Panginoon na nakahanda. At nag-aanyaya, etong tinapay, kunin ninyo, kanin ninyo. Eto ang saro, kunin at inumin ninyo. Gustong-gusto ko, sabi ng Panginoon, makasalo kayo. Kaya dapat iyan ang huwag natin pabayaan. Gusto ba ninyong makasalo ang Panginoon? Gusto ba ninyong maranasan ang Panginoon? Kasalo ninyo sa dulang. Nang sabihin ng Panginoon, sa Lucas 22:20, gayon din naman, dumating ang araw ng mga tinapay, ang sabi, na walang levadura. Araw ng paghahain ng Paskwa. Sabi niya, magsipaghanda kayo, tayo'y magsikain. Tayo'y magsikain. Pag titingnan ninyo ang Panginoon, nang siya'y naririto, mapapansin ninyo, mukhang mahilig sa kainan ng Panginoon eh. Kauna-hunahang nangyari sa kanyang ministeryo. Sa paggawa ng himala, anong nangyari? Nakipagkasalan. Sa 1:11, dumalo siya sa kasalan. Piging, kainan, kasiyahan. Mateo 9:10, Lucas 5:27,
pinaratangan siyang manginginom kasi umuupo siya sa kainan ng mga makasalanan, mga maniningil ng buwis. Sa Lucas 10:38, sa bahay ni Maria at ni Marta, nakikain na naman. Palagay niyo, hindi nakakain. Kaya abala si Marta eh. Hindi niya malaman kung paano siya magluto sa kusina. No? Dahil may naroon ang Panginoon. Sa Lucas 19, sa palagay niyo, nang sabihin niya kay Sakeo, ako'y puwapasok sa iyong bahay. Pupunta sa iyong bahay. Anong gagawin niya roon? Kasama ang pakikikain doon. Mateo 14. Naglatag siya kung paano ang Diyos sa ilang pinakain, naglatag ng dulang sa ilang, nagpakain ng Diyos ng mana. Ang Panginoong Jesucristo, doon sa ilang, nagpakain din siya ng libo-libo sa pamagitan ng ilang pirasong tinapay at isda. Kainan na naman. Yang banggitin yan tungkol sa talinhaga ng alibughang anak. Anong kinalabasan? Minatapusan. Pagpipiging. Pinapili ng pinakamatabang maihahandog. Paano yung nilalarawan ng Panginoon sa kanyang mga talinhaga upang maintindihan natin ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit? Palaging itinutulad sa piging, sa kainan, sa kasalan. Sa kasalukuyan, paano natin makikita yan? Sa tinapay at saro. Paano ang pagpapaalala? Kumakatok siya sa kanyang panyaya. Sa pintuan, sino man ang makakarinig ng kanyang tinig ay hahapong kasalo niya. Pero yun ang ibig ng Panginoon, makisalo. Maging ang tanawin sa langit, sa kabanatang 19 ng Apokalipsis, anong pinatanaw doon? Anong mayroon doon? Ang pagpipiging, ang kasalan ng kordero. Diba? Nakita ninyo? Kaya huwag mag-alala yung mga mahilig sa kainan at inuman. May kakampi kayo. Ang Panginoon, mukha puro pagkain ang pinag-uusapan. Ano kasi ang meron sa pagkain, sa kainan at inuman? Noong dumating ang araw ng Pasko, kailangan nating tingnan ng Pasko, ang pista ng Pasko. Ang paghahain nila ng seder, ng plato, may mga iba't ibang pagkain na nariyan. Hindi ko nababanggitin ng talagang nakalatag na mabuti yung pagkain. Yung pagkain mapakla o mapait na gulay, yung kaprasong laman at buto ng tupa, merong mga ilang pang pagkain dyan, merong alak at tinapay. Sa pagdiriwang nila ng kordero ng Pasko, pista ng Pasko, at paghahain ng kordero, meron silang ginagawang pagdiriwang na ang plato ang tawag nila ay seder. At 4 na saro, hindi isa, ang inilalagay nila sa kanilang mesa. 4 na saro.
mangyari ang apat na yan ay kumakatawan sa pangakong apat ng Diyos sa Exodo 6. Ang apat na pangako ng Diyos sa Exodo 6 sa mga Israel, ang sinasabi diyan ay, aking ilalabas kayo. Aking hahanguin kayo. Aking tutubusin kayo. Aking aariin kayo na pinakabayan ko. Kaya apat na saro yan. Iniisa-isa nilang inuinom yan. Merong seremonya. Nang ang Panginoon ay makipagsalo sa kanyang mga lagad sa araw ng Pasko, pinaganda sila, sabi, gustong-gusto kong makisalo, kakain tayo. Maaring ang saro na inilok ng Panginoon ay yung ikatlong saro. Yung ikatlong saro na siya rin yung saro na sinasabi niyang sa kanyang panalangin sa Gethsemane, hilayo mo sa akin. Yun ang saro ng pagdurusa at saro ng pagtutubos. At yung tinapay na matcha na tinatawag, may 3 patong sila. Hindi nila na kinakain yung una, nakatago yung hinating tinapay. At itong ibinibigay ang kapraso at kakainin, itong kabila ay tinatago. Nakabalot yan na. Kakainin lang yan pagkatapos na ng kanilang hapunan o kaya naman ay pinalalaro sa bata, itatago yung kapraso yun, babalot ng parang tela. Naalala niyo yung Panginoon ng nabuhay-ubay, namatay, ibinalot ang kanyang katawan. At ginagawa nila sa kanilang Passover meal, minsan tinatago daw yon, pinalalaro sa mga bata, kung sinong makahanap sa nitinago yung kalahati, at sino mang makahanap nito, ay tinutubos sa kanya, binabayaran. Kaya maintindihan yung Panginoon, nang dumampot siya ng tinapay, pinagpiraso yun. Balik kayo doon sa inilalarawan ng pista ng Pasko, paano sila kumakain. Bakit pinagpiraso yun? At babalik kayo doon kung bakit sinabi niya na itong saro, ang bagong tipan ng aking dugo, at ito yung kanyang ibinigay. Ang tawag doon sa tinapay doon sa ay ang tinapay ng tinapay ng kahirapan at ng katubusan. The bread of suffering and salvation or redemption. At itong dugo ang ibinububo sa paghahain, paghahandog, kung walang pagbubuhos ng dugo, walang pagtubos. At yung ikatlong kopa o saro ay yung saro ng katubusan o saro ng kaligtasan. The cup of salvation. Maintindihan ninyo, hindi ko bibigyan ng, hindi natin tatalakayin yung pangkaraniwan na at kahulugan ng
tinapay at ang saro. Ang binibigyan ko lamang diin muna ngayon ay, mga kapatid, narito ang dulang ng Panginoon. At gustong-gusto niya na makisalo. Yun ang unang gusto kong bigyan ng diin. Siguro kung merong hindi dapat nating kaligtaan, siguro kung meron tayong hindi dapat pabayaan, ang alin? Pabayaan na ninyo ang ibang araw, pabayaan na siguro ninyo ang ibang linggo. Ang huwag pabayaan, kapag tuwing gagawin natin, ang kumain ng tinapay at uminom ng saro. Bakit? Ito ang pagkakataong nakikisalo ang Panginoon. Gustong-gusto kong makisalo, sabi niya. If ever we wanted to experience and enjoy the Lord's presence, let us come to the table. The Lord's table. Dahil kung wala ito, mga kapatid, walang tinapay, walang saro tayo nakikita. Kaya yung mga Hudyo, mga Hebreo, mga Israelita at mga Hudyo sa kayon, kaya paulit-ulit, inutos kasi yun ng Diyos. Sa lahat ng inyong salit-saling lahi, sa lahat ng mga panahon, gawin ninyo ang pagpipista ng Pasko upang palaging nakaukit sa kanilang pag-iisip na hindi nila makakalimutan ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya inuulit-ulit nila sa tuwing kakain sila sa araw ng Pasko, inuulit nila, meron talagang para makita, lalo na nung kanilang mga susunod na mga henerasyon, magtatanong ang mga bata, bakit tayo merong ulam na mapait na gulay? Ikukwento nila, dahil ang ating mga magulang, ang ating mga ninuno, naging mapait ang kanilang buhay nang sila'y mga alipin. Bakit meron tayong tinapay na walang lasa, walang levadura? Dahil nang sila'y sabihin ng Diyos, kumain kayong madali, wala kayong panahong magluto, basta ang arena at ang tubig paghaluin ninyo, padaan sandali sa apoy, at magmadali kayong kumain at lilisan. Kaya pala may tinapay na walang levadura. Bakit may alak? At ang ginagamit ang katas ng ubas, hindi kasi pwede ang totoong dugo. Dahil bawal kainin ang dugo, bawal inumin ang dugo. Kaya yung katas ng ubas ang kanilang tatanungin, bakit may alak? Para saan yung katas ng ubas na sumasagisag sa dugo? Dahil yung inang winisik, inutos ng Diyos sa amba ng kanilang mga pintuan upang lampasan sila, Passover ng kamatayan. Kaya tayo man, mga minamahal kong mga kapatid, para tayong kailangan paalalahanan palagi ng dahil baka tayo'y nakakalimot kung anong ginawa ni Kristo Jesus nating Panginoon sa atin. Kaya palaging merong tinapay tayong nakikita at merong saro. Upang kahit papaano pag nakikita natin ang tinapay na hinati, na ibinigay ng Panginoon. Nakita nyo bakit tinahati? Kasi kung ako lang kakain, hindi ko nahahatiin. Nakita nyo? Pero dahil kasalo ko kayo, bibigyan ko kayo, hinahati ko, ito yung sa inyo.
ibinigay ang buhay ko, sabi niya, ibinibigay ang katawan ko, ibinabahagi ko sa inyo. Yung dugo sa tipanan, napakahalaga. Sapagkat nagpapatibay yan. Parang sinasabi, yung pangako ko sa inyo. Ano sabi ng Panginoon? Sa 1:6, maliban na inyong kainin ang aking laman, ang aking katawan, at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay sa inyo. Ngunit ang kakain ng aking laman at ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang gan. Totoo ba yun? Pangakong yun? Yung mga nangangako noong unang panahon, kailangan may buhos na dugo. Ibig sabihin, buhay ko, tinataya ko, buhay ko, binibigay ko. Titiyakin ko sa iyo, gagawin ko ang aking ipinangako. Kaya pag nakikita natin ang dugo, kinakatawan ng katas ng ubas sa saro, pagpapatunay, ginawa ng Panginoon talaga ang kanyang pangako ng pagliligtas, ng kanyang pagtubos. Liliwanag na kung pag bumabalik nga tayo sa nangyari sa nakaraan, kagaya ng pagkain nila sa Pasko. Para tayong kagaya ng mga Israelita, ang mga Israelita sa dulang, inaalala nila ang ginawang pagliligtas ng Panginoon sa kanila. Tayo sa ngayon, pag tayo ay makikisalo sa dulang ng Panginoon, ay nagpapaalala sa atin. Baka nakakalimutan natin ang pagbibigay ng buhay ng Panginoon. Ang ginawa niyang pagliligtas sa atin. Alam niyo, meron pang magandang matutuklasan niyo sa Biblia. Yung mga nagtitipanan nung una, di pagkatapos na nilang yung lahat ng sinabi ko mga proseso, namili ng kinatawan, at ang kaiba ng ating Panginoon, siya ngayon ay hindi lang kinatawan natin, siya namamagitan sa Diyos at tao sa tipanan. Kay Abraham at ang Diyos ang nagtipanan, walang namamagitan. Pero dito, si Kristo Jesus ang sabi ang tagapamagitan natin ng bagong tipan. Nung una, kakain sila ng pagkain sa dulang, tapos na ang tipanan. May dagdag pa na ginagawa sila. Alam niyo kung ano? Karaniwan, magtatanim sila ng punong kahoy na magsisilbing parang monumento, ala-ala na ginawa ang tipanan. Kapatid, sa bundok ng Kalbaryo, may tinanim na kahoy na kung saan ibinayubay si Kristo Jesus at dinilig ng kanyang dugo. Kaya unti-unti, kulang lang ang ating oras, unti-unti kapag ka talagang pinagtagpi-tagpi mo lahat yung mga kaganapan sa nakaraan, maliliwanagan kayo at maunawa nyo. Bakit? Nung gabi ng Pasko, nakisalo ang Panginoon, kumuha ng tinapay at ng saro. Maunawa natin bakit. At makikita natin kung gaano kahalaga na ginagawa ito. Dadagdagan tayo ng paliwanag ni Apostol Pablo dyan. Sa unang Korinto 10, talatang 16 at 17. Sa unang Korinto 11:23 hanggang 24. Pero bago yun,
Tulad ng sabi kong walang tinapay at wala itong sarong, hindi natin maintindihan. Sinabi ng Panginoon, hangga't hindi nyo kainin ang aking laman, hangga't hindi nyo inumin ang aking dugo. Paano natin gagawin yon? Ito ang aking katawan. Sabi niya, ito ang aking dugo. Nakita nyo sa pamagitan nito. Nitong tinapay at nitong sarong. Magagawa natin na kumain at tuminom ng kanyang laman at ng kanyang dugo. Kaya nandyan yan. Ang tinapay at ang saro sa tuwing ginagawa natin na makasalo sa dulang ng Panginoon. Upang kahit papano magkaroon ng parang sinasabi sa mga TV, pagsasadula, reenactment, nagkakaroon ng pagsasadula na kumakain tayo ng kanyang laman at umiinom tayo ng kanyang dugo. Eh wala naman ng Panginoon dito. Saan natin siya hanapin? Saan natin kukunin ang kanyang laman at saan natin kukunin ang kanyang dugo? Kaya merong tinapay at saro sa dulang ng tipanan. Paano nila may babalik ang nangyari sa pagtakas nila at paglabas sa Ehipto sa pagliligtas ng Panginoon? Eh wala na sila roon. Sa pamagitan ng pagkain ng seder sa araw ng pagpipista ng Pasko, isinasadula nila yung pagliligtas ng Panginoon sa kanyang bayan, ang bayan ng Israel. Dudugtungan natin yan ng paliwanag. Pagdating na kay Apostol Pablo, ang sulat niya sa unang Korinto 16 at 17 at unang Korinto 11, 23, 24. Ang iglesia sa Korinto, kung pag-aaralan ninyo, siguro yan ang iglesyang pinakamagulong iglesia ang Korinto. Nagkakaroon ng power struggle, may pagkakampi-kampi. Gusto kay Pablo, gusto kay Apollos. Hindi lamang pagkakampi-kampi, nandiyan ang pagtatalinuhan. Ang gusto ng isa, siyang nagsasalita, walang gustong makinig. Nakakita na kayong kongregasyon na lahat ay nagsasabayan, nag-uusap, nagsasalita, dagdagan pa ninyo ng iba't ibang wika o kung ano-anong mga... Ang gulo ng iglesia ng Korinto. Pati itong pag-aalala na ginagawa, yung pagkain sa dulang ng Panginoon, pinaghalo na rin nila. Sapagkat dinaluhan na nila ng paglalasing, hinaluhan na nila ng talagang katakawan, kanya-kanyang pagkain, kanya-kanyang. Kaya pinaalalahanan si Pablo, sandali. Hindi na tama ang ginagawa nyo. Ito ang sabi niya, napakaseryosong bagay. Kasi sabi niya, kapag hindi mo nakikilala ang katawan ng Panginoon at ang kanyang dugo, at kumain ka nito at uminom ka nito, kumakain ka ng hatol. Ang ginamit na salita dyan ay krima. Siguro dyan natin kinuha ang salitang krimen. Kasalanan. Napakaseryoso pala. If you eat unworthily, irreverently, ang sabi niya,
Ibig sabihin doon, yung ginamit na salita sa Grego ay yung hindi mo nakikilala. Ibig sabihin, kung ang tingin mo dito sa tinapay na ito, kumakatawan sa katawan ng Panginoon, kung para sa iyo'y wala siyang pinagkaiba sa anumang mga tinapay, itong sarong to, walang pinagkaiba sa anumang inumin, kaya kaya nyo magpabusog, gawin ang lahat, mag-inuman, maglasingan, nagkakamali kayo. Hindi nyo kinikilala, hindi na ninyo'y ginagalang ang katawan at ang dugo ng Panginoon. Kaya, doon lamang mga kapatid, makikita ninyo, hindi tama ang magpawalang halaga. Yeah. Kaya sabi ko, kung meron dapat siguro huwag kaligtaan. Kung pwede nga lang, kung papayagan lang niyo, bakit hindi natin gawin linggo-linggo? Wala naman kasi sinasabi ang Biblia na tuwing isang linggo lang ng buwan eh. Kundi sinabi, as often as you do it. As often as you do it. Sa tuwing inyong gagawin. Sapagkat pwede siyang madalas. At napakahalaga pala sapagkat baka kailangan ng madalas na paalala sa atin. Di ba? Madalas na siguro dapat nating gawin ay tayo'y mauhaw, tayo'y magutom at mauhaw ng pakikisalo sa Panginoon sa kanyang dulang. Talaga siguro dapat ay hanapin natin na tayo'y maupong kasalo ng Panginoon. Na maranasan natin na kasama-sama natin ang Panginoon. Meron pa bang higit na mahalaga roon? Na sa buhay natin ay makasama natin ang Panginoon. Sa tuwing titignan natin ang tinapay na yan at ang sarong yan, kumakatawan, nandidiyan ang Panginoon. Kasama-sama natin. Sa pagpapaliwanag pa ni Apostol Pablo, ang tawag diyan, madalas yung salitang Latin sa tinapay ay pane. Yan din siguro kinuha yung panedero. At with bread, kasalin tinapay, kumpane. Diyan kinuha yung kumpanyero. Doon kinuha yung salitang companion. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, sa inyong kakanin itong tinapay at inom itong saro, hindi ba pakikipagkaisa, communion, companion, na nakakasalo ninyo, nakakapag-isa kayo sa Panginoon. O di napakahalaga pala na yan. Kung gusto mong maramdaman sa iyong sarili na kasama-sama mo ang Panginoon. Kaisa mo ang Panginoon sa buhay mo. Nagkakaroon ng kumpane, companionship. Parang ang Panginoon ay kompanyero mo, kaisa mo. Kaya ang sabi pa ni Apostol Pablo, kung paano niyang dinidiinan ang tinapay at ang sarong yan, na nasa dulang ng Panginoon, kapag kakain ng tinapay na yan at inom ng saro, sumasalo ka sa dulang ng Panginoon. At tulad ng sabi ko kanina, hindi basta nakakasalo sa isang dulang kung
wala kang kinalaman o kaugnayan dun sa nagpapapiging. Sa makatwid, kung meron kang relasyon sa Panginoon, kung ikaw ay nakay Kristo Jesus, hindi ka kakaiba sa Panginoon, meron kang kaugnayan sa Panginoon, ito ang pagkakataon upang umupo kang kasalo ng Panginoon sa kanyang dulang. Ipinapahayag mo roon ang iyong katapatan sa kanya na katipanan. Para mong pinagtitibay na ako'y sa Panginoon. Pag kinuha mo itong tinapay at inumin mo itong saro, pinagtitibay mo na ikaw ay sa Panginoon, ako'y sa Panginoon. Kumakain tayo sa dulang ng Panginoon. Pag hindi ganon, alin ang mas gusto nyo? Sabi ni Apostol Paulo dyan, baka nakikisalo kayo sa dulang ng demonyo. Ibig sabihin, paniwatig, upang makapag-isip tayo, kanino ba tayo? Kanino ba tayo may relasyon? Sa Panginoon. Kung tayo may relasyon sa Panginoon, ang buhay natin nabubuhay na hindi hiwalay sa Panginoon o kundi nakaugnay sa Panginoon. Tayo ang may karapatan. Tayo ang mayroong pribilehiyo na umupo sa dulang ng Panginoon at makisalo sa Kanya. Parang sinasabi, mamili kayo. Kanino ba kayo? Saan kayo? Baka kung kanino kayo muupo ng mesa, kung kanino kayo nakikisalo. Kung kayo sa Panginoon, sa dulang niya, doon kayo sumalo. Kaya, pag sasalo, kakain tayong tinapay at inom ng saro, upo sa dulang ng Panginoon, ipinapahayag natin kung sino tayo, ano tayo, kanino tayo. At para nating pinagtitibay sa dulang ang ating relasyon sa Panginoon, ang ating tipanan. Kagaya ng mga sinaunang mga kaugalian, sa dulang, pinagkakasunduan nila, pinagsusumpaan nila, pinagtitipanan nila sa kanilang pag-upo sa dulang. Ganun din tayo. Pag tayo'y kakain ng tinapay at inom ng saro, yung ating pakikipagtipan ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon, yung ating tipanan sa ugnayan sa Panginoon, muli nating pinagtitibay, muli nating pinatutunay. Walang ibang paraan eh. Di ba? Ginamit itong mga paglalarawang ito upang ma-actualize natin, parang maramdaman natin, magampanan natin. Ngayon, kung hindi kayo sa Panginoon, sabi ni Apostle Paulo, huwag kayong kumain. Hindi kayo kasali. Gate crusher kayo. Hindi kayo imbitado dyan. Hindi kayo nanyayahan dyan. Wala kayong kinalaman. Manapay ang sabi niya, kakain kayo at iinom ng sumpa. Ibig sabihin, ganon, kaselan, at ganon kahalaga, itong tinapay at itong saro na ating iniinom, kinakain at iinom sa tuwing tayo makikisalo sa dulang ng Panginoon. Kung minsan, sa ibang relihiyon, di ba? Makikita mo pa nga kung minsan yung pagpapahalaga eh. Bawal na malaglag yan. Katawan ni Kristo, sabi. Tatago talaga yan, babalik yan. Ikakandadado pa yan at sa isang lalagyan kasi ganun nila pinahalagaan. Tayo walang kwenta. Wala lang. Parang ganun tayo, ang mga Christian, kuminsan. Parang hindi natin, yun ang sinasabi, we cannot distinguish. Parang sa atin, pangkarinong tinapayan, pangkarinong wala lang yan. Sa tayo kumain, sa tayo minom, okay lang. Sa gawin natin o hindi natin gawin, wala lang.
Mga kapatid, mahalaga. Mahalaga. Sapagkat dito pinakikita kung paanong ang tipan ng Panginoon sa atin ay pinagtibay, pinatunayan. Sa tuwing kakain tayo ng tinapay at iinom. Bukod dito, ang sabi ng Panginoon, kanin ninyo sa pag-aalala sa akin. Inumin ninyo sa pag-aalala sa akin. It is an invitation to commemoration. Isang pag-aanyaya siya ng pag-aalala. O kaya naman, ang sabi ko, isa siyang pagpapaalala ng pag-alala sa Panginoon. Di ba? Upang huwag nating kalimutan ng Panginoon. Upang huwag siyang mawala sa ating alaala. Dahil sa maraming pagkakataon, wala ang Panginoon sa isipan natin. Sa marami nating mga pinagkakaabalahan, sa marami nating pinagkakagulumihanan, sa marami na ating mga pangangailangan sa buhay, na isasantabi ang Panginoon. Nakakalimutan natin ang kanyang pagliligtas na ginawa. Nakakalimutan natin na kahit na ang kanyang mismong sariling buhay ay inialay at hindi pinagkait. Dami nating nakakalimutan tungkol sa Panginoon. Kaya merong dulang ng tipanan. Umupo tayo, makisalo tayo uli sa Panginoon, magkipagtipanang muli. Para nating pinagtitibay na muli ang ating tipanan na ugnayan, ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Para nating sinasabi na, ako'y sa Panginoon. Ang Panginoon ay akin. Magkaisa tayo. Ang Panginoon at tayo. At mabubuhay ang isa't isa sa atin para sa isa't isa. Ang Panginoon ay mabubuhay para sa atin at tayo din ay mabubuhay para sa Kanya. Huwag mangyari sa atin ang sinabi ng mga awit 41:9. Ang aking kasama-samang kaibigan na aking tinitiwalaan na kumain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Ang sabi ng Panginoon sa Lucas 22:31 niyan, ang kamay ng magkakanulo sa akin ay kasalo ko sa dulang. Nang ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo'y sa Panginoon, baka meron din pagkakataon na ipapagkanulo natin ng Panginoon. Oo, sumasalo tayo sa kanyang dulang. Oo, kinakain natin ang kanyang tinapay. Oo, iniinom natin ang kanyang saro. Ngunit sa maraming pagkakataon, ipinagkakanulo natin siya. Wala tayong pinagkaiba kay Judas na nakisawsaw din, nakisalo din sa tinapay at saro, ngunit sa kabila nun, ipinagkanulo niya ang kanyang Panginoon. Mga kapatid, kaya ito'y tipanan dulang, a covenant table, a covenant meal, upang sa tuwing gagawin natin to, ang kakain ng tinapay at inom ng saro, muli nating pinagtitibay ang ating tipanan na ugnayan sa Panginoon. Para nating sinasabi, Panginoon, ikaw lang ang aking Panginoon. Ako'y sa iyo lang.
Dahil sa tuwing gagawin natin yon, titimo sa ating mga puso, hindi lilisan sa ating isipan ang Panginoon sa buhay natin. Dahil baka may mga pagkakataon, may pagkakanulo natin siya. Baka may mga pagkakataon, nakakalimutan natin siya sa buhay natin. Mga minamahal ko sa Panginoon, mga pinakaibig na mga kapatid. Ito ang dulang ng Panginoon. Narito ang kanyang tinapay at ang kanyang dugo. Makisalo tayo sa dulang ng Panginoon. Maranasan nawa natin ng Panginoon ay kasama-sama natin sa buhay natin. Hindi lahat ay mapapalad na inaanyayahan sa dulang ng Panginoon. Ngunit tayo, sa sandaling ito, ay binibigyan ng karapatan, ng kalayaan, dumako at makisalo sa Panginoon sa kanyang dulang. Bigyan tayo ng kalayaan na dumako at makisalo sa Kanya. At sa pag-upo nating kasalo siya. At kukunin ng ibinibigay niyang tinapay at ang saro na Kanyang pinakukuha sa atin. Sa pagkain at pag-inom natin nito, atin nga muling pagtibayin ang ating tipanan na ugnayan sa Panginoon. Lalo nawa itong pagtibayin, pagyamanin ang ating relasyon sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hindi man tayo karapat-dapat na kahit mamulot ng mumog na nalalaglag sa kanyang dulang. Ngunit hindi mumog. Ang tinapay, ang sabi niya ay hindi binibigay sa aso, ibinibigay sa anak. Napakabuti ng Panginoon upang bigyan tayo ng gayong karapatan. Panginoon, mapagpakumbaba po kaming umaharap sa iyo. Humingi po ng pagpapaumanhin, maging ng pagpapatawad. Baka sakaling nakakalimot kami sa iyo. Baka sakaling naisasantabi ka namin sa aming mga isipan. Baka sakaling, Panginoon, tinatalikuran namin sa ibang mga kaganapan ng ang aming pakikipagrelasyon sa iyo. Napapalitan ka namin, naisasantabi ka namin sa buhay. Meron kaming mga masibang minamahalaga sa buhay, meron kaming mga pinagkakaabalahan sa buhay. Meron kaming mga inahanap sa buhay namin, samantalang ikaw ay nawawala ka sa aming mga isipan. Maaring nananamlay kami ng aming pakikitungo sa iyo. Maaring nawawalan kami ng gana, ng lalamig. Hindi ka namin hinahanap-hanap sa buhay namin. Napapabayaan namin ang tipan mo sa amin. Salamat po sapagkat sa isang dulang na nahihanda. Salamat sapagkat kapag ka naririyan ang tinapay at ang saro, nananariwa sa amin. Sumasaging muli sa aming mga alaala ang dakilang sakripisyo na ginawa mo para sa amin.
na hindi mo pinagkait ang iyong buhay. Inialay mo, ibinigay mo para sa amin. Salamat po, Panginoon. Basbasan mo po ang sandaling ito, kasihan mo, upang maramdaman namin na ikaw ang nariritong kasalo namin. At muli kaming makikinabang ng mga biyayang pagpapala ng iyong katawang ibinigay mo at ng dugo mong nabuhos. Muling magtitibay at magpapatunay ng aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Salamat po, Panginoon. Aming pinagpapala ang tinapay na ito at pinagpapala ang saro. Ipinagpapasalamat namin ang tinapay na ito at pinagpapasalamat ang sarong ito. Habang inaawit po natin ang ating awiting paghahanda, dalhin sa ating harapan ng ating mga kasamang maglilingkod sa dulang ng Panginoon, ang saro at ang tinapay.